Kamusta po ba ngayon si Ginoong Jason Sa? Opo, okay naman po siya base po sa pakipag-ugnayan po natin doon sa warden ng ating quarantine facility ng Quezon City Jail ay maayos naman po ang kanyang kalagayan at ang kanyang kalusugan. Yun nga. So, siya ay nasa Quezon City Jail na at yung area niya ay yung para maging safe siya from dahil pang-quarantine area. Oo, para COVID safe center, COVID quarantine center. facility. Tama po, Sir J-Rex? Yes, opo. At the height of the pandemic po kasi, nag-establish tayo ng COVID centers natin doon sa mga bagong tayong pasilidad na maluluwang. At hindi ni-retain pa rin naman po natin yung kasi may mga other communicable diseases pa na siniscreen katulad ng tuberculosis. So, lahat po ng mga bagong commit o bagong aresto ay doon po dinadala sa Quezon City. Pero, sir, pakikwentuhan nga po kami. We understand na base po dun sa mga reports, papunta siya ng Hong Kong, nung maaresto. Kailan pa po ba, in-issue itong arrest warrant laban po kay Jason Sa? We know na na-involve siya sa illegal recruitment. Gano'n na ba siya katagal sa ganitong klase ng industriya, sir? Sa ngayon po, ma'am, unfortunately wala po kaming hawak na dokumento o doon sa mga kaso niya. Ang nahawakan lang po namin ay yung commitment order na galing po sa RTC Branch 100, galing na pinirmahan ng isang judge para i-commit siya sa amin. Then may kasama din po yung arrest report ng NBI po, from the NBI na naaresto siya July 18 of this year din. Opo. So, yun lang po yung detalye na nakaabot po sa amin. Okay, sir, we understand. Pero yung ganito pong klase ng kaso na isinampalaban po kay Mr. Jason Sa, ano ba to? Pwede ba itong mapiyansahan? O hindi? Yung isa pong syndicated at large scale illegal recruitment ay non-bailable po. So, meron pa po siyang, yun nga po, estafa bukod po dun sa syndicated and large scale illegal recruitment. And base po sa pag-scan namin ng kanyang document, meron po siyang 11 na complainants na listed doon. Hindi ko lang po sigurado kung alin pa pong kaso o meron pa pong iba. So, yun po yung update lang talaga niya na mga nakarating po sa aming dokumento. So since mula nung siya nalagay na sa inyong kustodiya, ay nagkaroon ba siya ng pagkakataon po na magkaroon ng dialogo or pakipag-usap sa kanyang mga lawyers? Sa ngayon po, ang information lang po sa amin nung nagbabantay sa kanya is meron daw po siyang private lawyer. And for the visits po, hindi po kasi pwede mag-visit yun, sir, kasi that's an isolation facility. Hindi po. So, Kasi opo. Sir, si Chicky Verhelto, baka lang magtaka yung mga tao kasi na-mention nyo kanina, inaresto ng NBI ba or Bureau of Immigration? Bureau of Immigration, noong July 18, no? Yes, Noong Bureau of July Immigration po. Tapos, yes po. tapos ngayon lang Na-turn tinurn over sa inyo. Ano pong nangyari in between? Anong mga pangyayari po sa in between those timelines? I believe po yung arrest po niya is because of his screening sa immigration, and then from immigration he was transferred to the custody of NBI, and then from NBI po itinransfer naman po ang custody sa amin last August. So ganun lang talaga yung proseso. Medyo may katagalan lang. Yes po, opo. Oo. Then na-issue po yung commitment order upon nung nag-report na din po siguro po yung NBI sa judge na na-serve na nila yung warrant, nakita nila yung tao, and then after that, nag-issue na po ang judge ng commitment order papunta sa custody ng BCMP. And na-effect po yung transfer last August. Doon po yung na-effect. Sinabi niyo po kanina no, na non-bailable to, hindi pwedeng ipiyansa, pero mukhang may pag-uusap naman sa kanyang mga abogado. Do we expect na magbabago yung kanyang sitwasyon in the next few days, in the next few weeks? Meron bang inaasahang pagbabago? Yes, sa part po ng BJMP, sinusunod po natin yung protocol natin sa newly committed PDL, lalong-lalo sa bagong mga restrictions natin ngayon na na-lift na yung COVID. So inaasahan po natin dyan na he will be transferred to the main population ng city jail natin kapag okay na po yung kanyang may clearance na po. So yun po yung inaasahan po natin dyan na lilipat na po siya ihahalo siya sa ibang PDL po natin. So no special room, kasama po ang ibang mga bilanggo?
Wala po. Sa BJMP po, pinagbabawal po natin yung VIP Yeah. treatment. So, at wala rin pong special treatment. Yun, alam nyo, interested ako doon, Sir J. Rex doon sa mga bagong sa bagong mga gawi post or dahil may pandemic. So, kapag may bago ay nandun sila sa isolation, gaano sila katagal po ba doon? Kahit hindi po si Sir J. Sonsa, kung meron ng mga dedetine, ay gaano sila katagal doon before sila matransfer doon sa talagang nandun yung general Actual population. facility, Yeah. Yung isolation period po natin, sinusunod po natin yung DOH protocol po. Nagsimula po yan sa 14 days quarantine hanggang sa naging 5 days na lang po. And then ngayon po, nagkakaroon na lang po ng antigen testing. So nung tinanong po natin yung mga nagmamanage ng facility, inaantay na lang po una yung resulta, mag-antigen test and then mag-tuberculosis Lalagay na screening. Para po bago naman siya ihalo, lahat naman po yan, hindi lang po yung ating si Mr. Sonsa, lahat po ng akusado, para bago po ihalo sa main population ay hindi rin makahawa. Kasi yung Quezon City Jail itself ay nasa 3,000 plus of PDL. At ayaw din po natin maging vulnerable sila sa mga sakit.